Magandang araw mga ka-journal. Welcome back sa Ravens Journal, ang inyong kaagapay sa mga usaping SSS, pag-ibig, at iba pang mahahalagang benepisyo para sa ating mga kababayan. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ng mabilis ang ating nakaraang video. Napag-usapan natin ang tanong na, kung mayroon ka ng salary loan, pwede ka pa bang kumuha ng emergency loan ng sabay? At nalaman natin na hindi laging pare-pareho ang sagot dahil nakadepende ito sa umiiral na loan program ng SSS at sa kwalipikasyon ng miyembro. Kaya mahalagang alamin muna ang mga patakaran bago mag-assume na automatikong bawal o pwede. Ngayon naman, sasagutin natin ang isa pang madalas itanong. Pwede ba mag-loan yung survivor ka lang na pensioner? Kung ikaw ay tumatanggap ng survivor's pension mula sa SSS, o may kakilala kang survivor pensioner, siguraduhing panoorin ang buong video dahil maaaring makatulong ito upang maiwasan ang maling impormasyon. Ano nga ba ang survivor pension? Ang survivor pension ay benepisyong ibinibigay ng SSS sa mga kwalipikadong naiwan ng isang miyembro o pensioner na pumanaw na. Kadalasan, ito ay natatanggap ng legal na asawa ng namatay na miyembro. Sa ilang pagkakataon, maaari ring magkaroon ng benepisyo ang mga dependent children depende sa kanilang kwalipikasyon. Mahalagang tandaan na ang survivor pension ay hindi pensyon na naipon ng tumatanggap nito gamit ang sarili niyang kontribusyon. Ito ay benepisyong nagmula sa record at kontribusyon ng namatay na miyembro ng SSS. Dito nagsisimula ang kalituhan ng marami. Dahil tumatanggap sila ng buwanang pensyon, iniisip ng ilan na pareho rin sila ng karapatan ng ibang pensioners pagdating sa mga loan program. Pero ganito ang dapat nating malaman. Pwede ba talagang mag-loan ang survivor pensioner? Sa pangkalahatan, ang sagot ay hindi. Bakit? Dahil ang mga regular na loan program ng SSS tulad ng salary loan ay para sa mga miyembrong may sapat na kontribusyon at kwalipikadong mag-apply batay sa kanilang membership status. Ang survivor pensioner ay beneficiary lamang ng benepisyo ng namatay na miyembro. Ibig sabihin, hindi dahil tumatanggap ka ng survivor pension ay automatiko ka nang nagkakaroon ng loan privileges sa ilalim ng SSS. Halimbawa, kung ikaw ay asawa ng isang pensioner na pumanaw at ikaw ngayon ang tumatanggap ng survivor pension, hindi ibig sabihin nito na maaari ka nang mag-apply ng salary loan gamit ang pension na iyon. Ang salary loan ay nakabase pa rin sa sariling record ng miyembro at hindi sa survivor pension benefit. Paano kung may sarili akong SSS membership? Ito ang isang mahalagang sitwasyon. Kung ikaw ay survivor pensioner pero mayroon ka ring sariling SSS membership at nakapagbayad ka ng sapat na kontribusyon bilang employed, self-employed, voluntary member, o OFW, maaaring magkaroon ka ng sariling loan eligibility batay sa iyong personal na membership record. Sa kasong ito, hindi ang survivor pension ang basehan ng loan. Ang basehan ay ang sarili mong kontribusyon at kwalipikasyon bilang miyembro ng SSS. Kaya magkaibang usapin ang pagiging survivor pensioner at pagiging aktibong miyembro ng SSS. Paano naman ang pension loan program? Marami ring nagtatanong tungkol dito. May mga programa noon at may mga pagkakataong may pension loan offerings para sa ilang uri ng pensioners. Subalit mahalagang tandaan na hindi lahat ng pensioners ay saklaw ng mga programang ito. May mga partikular na qualification requirements na itinatakda ang SSS. Kaya kung survivor pension lamang ang iyong natatanggap at wala kang ibang qualifying status, maaaring hindi ka kabilang sa mga maaaring mag-avail ng ganitong loan program. Dahil maaaring magbago ang mga patakaran anumang oras, pinakamainam pa ring kumpirmahin ang pinakabagong guidelines sa opisyal na SSS website o sa iyong MySSS account. Mag-ingat sa maling impormasyon. Sa social media,
Marami tayong nakikitang posts na nagsasabing pwede raw mag-loan ang lahat ng pensioners. Minsan naman ay may mga nag-aalok ng tulong kapalit ng processing fee o advance payment. Mag-ingat sa ganitong mga alok. Ang SSS ay hindi basta-basta humihingi ng bayad kapalit ng approval ng loan. Kapag may nanghingi ng malaking processing fee kapalit ng pangakong mabilis na approval, maging mapanuri. Laging mag-verify sa opisyal na SSS channels. Ano ang dapat gawin kung gusto mong makasigurado? Kung nais mong malaman kung may programang maaaring bagay sa iyong sitwasyon, maaari mong gawin ang mga sumusunod. Una, mag-login sa iyong MySSS account. Pangalawa, bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch. Pangatlo, tumawag sa SSS hotline. At pang-apat, bantayan ang mga opisyal na anunsyo mula sa SSS. Mas mabuti nang makakuha ng impormasyon mula sa opisyal na source kaysa umasa sa sabi-sabi o hindi kumpirmadong posts online. Bilang pagtatapos, tandaan natin ang pinakamahalagang punto ng video na ito. Kung survivor pensioner ka lamang at wala kang sariling qualifying SSS membership para sa loan, sa pangkalahatan ay hindi ka kwalipikado sa regular na SSS loan programs. Ngunit kung mayroon kang sariling aktibong membership at sapat na kontribusyon, maaaring iba ang sitwasyon dahil ang magiging basehan ay ang sarili mong record bilang miyembro. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang Raven's Journal. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong uploads tungkol sa SSS, pag-ibig, at iba pang government benefits. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Sa susunod nating video, pag-uusapan natin kung paano makakapag-invest sa Pag-ibig MP2 kahit nasa ibang bansa ka. Alamin ang mga praktikal na paraan para makapaghulog mula abroad at mas mapalaki ang iyong ipon para sa hinaharap. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo ito ma-miss.